Kasi nung nag-i-start ako mag-vlog, Chad Solis ako. Kaya, ako, kaya, Sarah. Penny ba yun? Oo. Ba penny yung tawag yun? Oo, parang gano'n. So Kaya, ngayon po, Chad Rosette. Alam mo naman yung pinabig star mo yung Kala pagbago mo ng yung last big name. star. Kung minsan Chad de Leon din siya. so pag may chat, wala kayo po yun. Chad mo naman next time, Chad Thank Loxin. you. So happy people, Chel, yung mga vlogger friends natin. Okay. Our next O enough na, masyado na siya nagkaka-moment. Our next question will come from the very intense Wow. and the very deep Alan Sacon of Stars Protocol. Okay, hi Chan, gusto ko na sabihin sa inyo na mali-mali po yung introduction. Alam po namin lahat. Alam mo na po. Very intense, okay. Congratulations, Jel. Tapos na-miss ka namin talaga. Parang matagal-tagal bago nagkaroon na rin ng ganito, di ba? Ang tanong namin yun nga, bakit natagalan kang gumawa ng teleserye after 5 years ulit? Kung bakit binalikan mo and bakit The General's Daughter? Ano ulit? Ano title? The General's Daughter. Yes po. Gagawin ko po dapat yung Darna. Meron kami agreement ng EBS na hindi ako tatanggap ng ibang project hanggang ginagawa pa yung Darna. Dahil umabot nga po tayo ng past 5 taon yata yung preparation for Darna. So, na-delay. Doon nakakagawa ko ng ilang guestings or ilang pelikula, pero yung teleserye, not allowed. At may agreement naman po kami sa gano'n kasi mahirap yung very physical sa yung schedule na kailangan doon sa Darna. Medyo challenge. Kaya natagalan po talaga siya. Tapos, yun nga, di ba, parang ang daming nalungkot bakit hindi natuloy na Darna ikaw. Although, okay naman si Liza, marami Yes. rin nag-agree, di ba? Pero, action pa rin to eh. Sabi ko naman sa kanya noon pa na baka it's time na ibigay na sa iba. Nagsabi pa nga ako gusto ko maging Valentina noon. Ayaw nila. Hindi na natin tinanggap. Bago pa po ako, bago pa namin i-announce noon na gagawin ng Darna sa ABS-CBN. So, yun. Pero ano, bakit, parang di ba, parang kamusta ka na ngayon? Okay na ba yung likod mo? Kumbaga, bakit, kumbaga action pa din yung next teleserye mo na, kumbaga hindi ba naka-apekto dun sa likod mong lalong lumala or parang... Alam mo yung meron kang unfinished, or siguro, meron kang question sa sarili mo na gusto mo i-prove. Siguro gusto ko rin i-prove sa sarili ko na kaya ko. And ang dami kasi nag-message sa akin sa Instagram, sa Twitter, yung same condition na nahihirapan sila din sa paglakad, masakit ang likod, ganyan, spine problem. So, maybe pag nakita nila na nakakaya ko, medyo matagalan man, baka kahit pa paano mabuhayan din sila ng loob na hindi pala to end ng mga activities ko. Parang yung life ko pwede pala magdire-diretso. Kailangan ko lang maging extra careful, mag-prepare ka, mag-ice pack ka, warm compress, PT ka, ganyan. Pero hindi ibig sabihin na matatapos na yung journey mo nun, na boring ka ng tao, ganyan. Kaya eager ako na gawin. Pero hindi, dahil nga sa experience na yun, mas careful na ako. May maturity na ako na, dati kasi, okay, game, talon, sige talon, ganon. Ngayon, yung mas may preparation, mas stretching na ako, ganyan. Hindi ako buwis-buhay, hindi ko susugal yung sarili ko, kasi ayoko na pagdaanan yung nadadaanan ko dati. Pero, gusto kong i-challenge yung sarili ko na nag-improve na ako. Gusto ko yung ganong fulfillment. And yung nagagawa ko naman, ibang klase yung happiness, ibang klase yung fulfillment. Na matagal-tagal na rin yung shooting nyo, no? Kumbaga ano yung mga eksena nyo na dapat abangan dito na, kumbaga nagawa nyo na matindi? Kumbaga dumating ba sa point that nagkaroon ng parang mild accident dahil dun sa eksena yun? May mga abangan mong gano'n? Mild accident. In what way po? Kasi, Alam mo, yung sumakit yung likod mo, hindi natuloy eksena, parang gano'n. ay wala po kaming ganun. Kasi hindi ko rin naman po ibibitin yung production. Kasi napakalaki po ng ginagastos nila sa mga eksena namin para sabihin ko na, ay sorry nagkamali yung likod ko hindi po pwede.
So, ako maging irresponsible sa ganun. So, beforehand, nagpe-prepare na talaga ako. At sasabihin ko naman kung hindi talaga kaya. Wala namang ganun. Pasa, konti. Normal lang naman. Lahat naman tayo, pag malikot, diba, na to, ganyan, pasa, diba? Kaya, hindi na siguro kinukonsider. And, ewan ko, parang, wala naman kaming ganun. Pero, nakaka-proud lang na nagagawa ko na ulit mag-action. Ako lang, meron kaming pilot na, first day, itong kinunan namin isang buong araw lang. Tapos, meron lang ako kaaminin doon na hindi ako nagpa-double na talaga ako. Yung lahat kasi ako lang eh. Fights, lahat, ganun, underwater, ako lang. Nagpa-double lang ako kasi hindi ko carry tumadun sa Manila Bay. Hindi dahil sa hindi ko kaya tumalong, hindi maarte po ako kasi skin disease. Sabi kasi ng mga seaman, hindi kahit sila hindi sila tumatalon doon kasi grabe yung kailangan mo magpa-anti-tetanus shots, kailangan mo ng mga ganun pagdaanan pa yun, mag-injection ka pa, di ba? So hassle. Nakita ko pag silip ko dun sa barko, ay kung yung isda nga lumulutang nagpakamatay, di kinaya yung tubig, ako na hindi naman taga-tubig, bakit ako tatalon, di ba? Parang, ba't ko gagawin to? So, in fairness sa production, hindi naman nila ako sinabihan na gawin mo yun. Actually, ayaw nila. Ako lang yung parang, kaya naman, huwag na natin dayain, kaya naman, di ba kuya, nandun kayo. Sabi ko, pakamatay yung isda di kinaya parang ganun. So, ayun, yung po yun, nagpa-double po ako doon. Hehe. Yun lang. Congratulations and welcome back. Thank you, maraming salamat. Thank you, Alan. Partner, we are down to our last question. And that Baka may killer gusto pa. question will come from Teacher Joe Bonso. Saan? Hello.